and concerns over security of state, particularly the claim that the information talagang gusto lang po lang nalaman sino po yung empleyado ng Senado. at their opinion, but kita naman po natin. Section 4, Section 10, Section 11 were all violated, all the franchise agreement. Ipso facto po. Ibig sabihin po dapat, diba, automatiko na po natin kakanselan yung prangkisa. Pero ano pa po yung hinintay natin? Bakit hindi po gawin? Kung may nakikita nga po tayo violation. Manat naglabas ng statement itong si Gus Tambunting ay yung ginawa pala ni Ka Eric, mga kamanat, big deal talaga sa ila yung pagsasabi ni Ka Eric na mayroong 1.8 billion pesos na travel expenses itong si Romualdez, no? Romualdez naman ang binanggit doon ni Ka Eric ayon sa kanya, tapos naging security of state daw ito, no? Kasi parang gusto kasing malaman ni Tambunting kung sino ba talaga ang source. At yun nga ang reason kaya pilit nilang ikinulong itong si Ka Eric. Sabi nga daw, di ba, nakaraan natin na sabi ng isang congressman, kapag hindi mo sinabi kung sinong source mo dito sa, kasi ang nababahala sila, kasi ang binanggit ni Ka Eric, ang source niya ay galing Senate. So gustong malaman ni Tambunting, sabi nga ng isang congressman, hindi namin kayo pakakawalan kapag hindi mo sinabi na kung sino yung source mo. No, na lalo na sa Senado, no, sa Senate ang binabanggit doon. So ngayon nagkaroon ng hunger strike itong si Nabadoy at saka Ka Eric, parang tila hindi ata kumakain, mga kabanat, no? Ewan ko lang ano mangyari sa kanila doon. So ito yung statement ni Tambunting. Binasa niya yung statement niya dito. And concerns over security of state, particularly the claim that the information originated from the Senate necessitated a more rigorous investigation. Our actions were guided by a commitment to uphold democratic principles, including the freedom of the press. However, this commitment must be balanced against our duty to ensure state security and the integrity of governmental proceedings. Congress remains Siguro, no, interrupt ko lang siguro, mga kabanat, kaya kasi totoo lang itong mga Senado, Kongreso, nakailang beses na itong binabato ng ilang mga media na sinasabihin corrupt, ganito si ginastos ng ganito. Wala naman silang imik pero dito sila umalma sa sinabi ni Ka Eric na 1.8 billion at lalo na yung sinabi ni Ka Eric na ang source ay galing sa Senate. At saka isa pang pinakikita ko dito, gusto talaga nilang tanggalan ng prangkisa itong SMNI kasi sa aking palagay, no, may target talaga sila ditong kukunin, itong Channel 43. Yun ang pinaka nakikita ko dito, mga kabanat, kasi ang ABS-CBN parang walang channel ngayon no? So ito dedicated to transparency and accountability. Ito, pakinggan nyo isang interview ng isang media, no? Iwan ko lang kung ano nag-enter, ABS-CBN ba o CNN ang nagtanong dito. Opportunity. They're entitled to their opinion, but kita naman po natin. Section 4, Section 10, Section 11 were all violated, all the franchise agreement. Ipso facto po. Ibig sabihin po dapat, diba, automatiko na po natin kakanselan yung prangkisa. Pero ano pa po yung hinintay natin? Bakit hindi po gawin? Kung may nakikita nga po tayo violation. No, ang violation da ng SMNI ito. Ito yung violation ng SMNI. Opportunity. They're entitled to their opinion, but kita naman po natin. Section 4, Section 4, Section 10, Section 12, Section 11 Section 11 were all violated. all violated. So, ibig sabihin tatlong violation daw, Section 4, Section 12, Section 11 na violation daw ng SMNI. Entitled daw ito, sabi ng nagtatanong, tingnan mo. Franchise agreement. Itong media ang nagtatanong, nagkukumahog din na matanggalan ng prangkisa itong SMNI. Ibig sabihin po dapat, diba, automatiko na po. Ibig sabihin dapat automatical na talaga makancel itong prangkisa ng SMNI. Kakanselan yung prangkisa. Pero ano pa po yung Na automatic na tinatanggalan ng prangkisa? Ano pang hinahintay natin, bakit hindi pa? Nagmamadali itong nagtatanong. So yun nga, sasabi natin parang tumutugma yung ating mga katanungan, mga kabanat.
parang tumutugma ang ating mga katanungan na talagang ang layunin nila dito talaga tanggalan ng prangkisa itong ginagamit, parang nakikita ko ginagamit na lang nila dito na dahilan itong si Ka-Eric kunwari ay security of state para magkaroon sila ng ingay, para kunwari ma-alarma. Sa totoo lang, hindi naman na-alarma ang taong bayan dyan dahil nga kung sa totoo lang dapat transparent itong kongreso. Ultimo sana ang ginastos nila everyday kasi alam naman natin dapat makikita ng taong bayan yan. Pero alam naman natin itong mga kongreso hindi naman talaga na-verify kung saan ba saan talaga nila ginugugol yung tinatawag nilang port barrels. Iwan ko lang anong tawag niya ngayon kasi parang hindi nata port barrel ang tawag doon. Pero yun ang natin ang pinakalundot talaga dito mga kabanat, yung prangkisa talaga. Reason na lang yan kay Ka-Eric na nababahala sila dahil security of state yung ginawa, kasi ang sinasabi ni Ka-Eric yung source daw ay galing sa Senate. So ito pa natin bakit hindi ko gawin kung may nakikita nga po tayo tayo. It was filed and that will also be taken up separately by the committee. Ibang usapin po yan. Right now, we're just discussing dito po sa ito, yung talagang gusto lang po namin malaman sino po yung empleyado ng Senado. Gusto daw nila malaman sino bang empleyado ng Senado. Kasi na-alarma sila kasi baka mamaya lahat na lang ng baho dyan sa Senado, Senate, sa Kongreso, ay malalaman. Isa sa mga yan kasi naka-confidential talaga yan kumbaga, bago yan papasok na staff yan, talagang may bilin-bilin na wag nyung ilabas yung information galing sa loob. So yun, baka nababahala sila mamaya kasi hindi naman nila alam kung sino nagsabi. Mamaya kaharap pa lang nila yung empleyado na yan na nagsabi kay Ka-Eric, halimbawa, hindi nila alam. Mamaya ang mga ginastos niya pala, yun na palang mapapakita sa media. Kaya naging security state ito, naging alarma ito sa mga congressman siguro, kasi mamaya baka ako bumili ako ng ganitong baka mamaya biglang lalabas ito sa publiko. Natatakot. Kailangan malaman natin kung sinong empleyado na ito, mamaya masilipan tayo, ilabas yung mga ganun. Parang sa akin talaga yun ang mga reason nila. Medyo kung talagang yun ang concern nila mga kabanat, yun ang pinaka main na nakikita ko dito. Naaalala sila hindi dahil sa state na yan, kasi pag sinabing security of state parang ginamit mo lang yung pero para sa akin yung alarma itong mga ito kung talagang totoo yung sinabi ni Ka-Eric, ito lang naman kung totoo o hindi. Pero kung totoo talaga, naaalarma sila dahil nga natatakot sila baka lalabas yung mga baho. Kasi kita nyo empleyado ito ng Senado, sabi nila So kung empleyado ng Senado yan, maraming kaalaman yan. Kaya isa sa mga natatakot yan. Kasi lalabas kung hindi nila makita. Gusto nila makita para mapatahimik. Parang ganun siguro nangyari. Kung totoo man talaga yan, talagang niyan. Pero feeling ko reason na lang yan Ang pinaka-main talaga yan yung kansilahin yung prangkisa. Di ba? Talagang 43. Channel 43 talaga dyan. Channel 43 talaga yan. Baka hindi pa matapos yung taon 2024, balik prangkisa itong ABS-CBN. Tandaan nyo mga kabanat. Baka hindi pa matapos yung pagkatapos na makansila itong itaga nyo ito Pagkatapos halimbawa itong kasi sabi ni Gaston Bunting inantay niya lang kung mapapanood nyo, sinabi pa inantay na lang yung mga, kasi nakita naman doon mga violation ng SMNI, gusto yung NTC na yung magdesisyon diyan kung papahinto na itong SMNI sa pagbo-broadcast. Yun, pag nahinto na yan, bigyan ng ng parang ABS-CBN dati pinapahinto, yan na, dandahan na. Tapos mamaya bobotohan na yan at lalabas na cancel ang prangkisa ng SMNI. Wala na silang channel, wala na silang karapatan mag-air. Automatic yung kanilang mga channel ay bakante na at pwede nang kukuha kahit sino. So kagaya ng ABS-CBN, yung prangkisa ng yung channel ng ABS-CBN napunta sa SMNI, ayon yang kay Idlengaw kanina. So yan mga kabanat ng ating video. So yan ay puro lang commentary kasi yun lang nating video sa ngayon. So maraming salamat, next video.